And welcome sa atin pong Bread Talk, kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos, maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na atin pong pag-aaralan ngayon pong umaga, ito po ay nasa Book of Matthew. Bago na po tayong aklat na pag-aaralan mula po dito sa Biblia. At simulan po natin sa Matthew chapter 1, verses 22 to 23. Ito po ang sabi ng mga talata. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Well, the title of our topic for this morning is the fulfillment of the prophecy. So napakahalaga po na yung mga hula, lalo na po sa lumang tipan, magana po sa bagong tipan sapagkat ito po ay merong gustong patunayan. Well, para maintindihan po lang natin, ito pong pangyayaring ito sa Book of Matthew, sa chapter 1, sinabi po yan sa Isaiah chapter 7, verse number 14. Ito po yung pinagmulan ng hula, sabi ho nung talata. Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So, ibig sabihin mga kapatid, nung unang panahon pa lang sa lumang tipan, sinabi na po na merong isang babae na birhen na siyang magdadalang tao. At yung kanyang isisilang na sanggol ay papangalan ng Emmanuel. Ang ibig sabihin niyan is God with us. So sa madaling salita, hindi pa man nangyayari. Sa panahon ng New Testament, ito po ay dinitalye na at malinaw na ito po ang mangyayari. At ito po ang kailangang mangyari. And that it might be fulfilled. Yung salita na yan, actually, first time nating mababasa at maririnig dito ho sa atin po nga pinag-aaralang book. This is the first use of this important phrase which will become a familiar theme throughout of the book of Matthew. Sa kabuuan ng aklat na sinulat ni Mateo, ganyan po ang kanyang parang gustong patunayan at ipakita. Yung mga hula ay magaganap sa panahon po nila, mga kapatid. At ano po ba ang kumbaga pakinabang nito at ano po ba ang mensahe nito para po sa atin? Ito ho mga kapatid, kung bakit napakahalagang yung mga hula sa Biblia mangyari. Kasi ito ho yung mga posibleng kadahilanan para tayo po lalong manampalataya at magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Number 1, nakita ko po the accuracy of the Scripture. Ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, pag sinabi po ng Bible, yan po siguradong mangyayari. Pag yan po ay inihula, mula po sa lumang tipan o maging sa bagong tipan, naniniwala po ako, yan dapat mangyari. Kasi yan po magpapatunay ng pagiging accurate ng salita po ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sabi nga ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God. Kaya hindi po ito gawa at sulat lamang ng tao. Bagamat ang tao po ang inatasan na gumawa, pero yung nakapaloob po ng mga katotohanan at kaisipan dito po sa Biblia, yan po nanggaling po sa banal na espiritu. Yan po kinasihan ng banal na espiritu. Yan po merong gabay ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, naniniwala ako, napakahalaga po na ito maunawaan natin at tanggapin nating katotohanan na ang salita po ng Diyos ay totoo, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga, kung nangyari yan noon, naniniwala po ako, pwede rin yan mangyari ngayon. Kasi nga po, meron pong power yung salita po ng Diyos. Kaya nga yan ho yung unang bagay na nakita ko mula po dito sa mga talatang pinag-aaralan natin. And then pangalawa, not only the accuracy of the Scripture, but also the assurance from the Scripture. So ibig sabihin, kapag sinabing salita po ng Panginoon, yung mga nababasa natin sa Bible, ito ho nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nagbibigay sa atin ng assurance na yung salita ho ng Diyos ay mangyayari. Kapag sinabi ng Panginoon na magkaroon ng ganito, magkakaroon. Tingnan niyo po, di ba? Simula pa lang po sa Book of Genesis, sa creation. Nung sinabi ng Panginoon, let there be light, nangyari po. Nung sinabi ng Panginoon na magkaroon ng tubig at kalupaan, nangyari po. So, parang ang gustong patunayan po rito, mga kapatid, kapag sinabi po sa salita ng Panginoon,
mapanghahawakan ho natin. Makakatiyak tayo na ito po ay katotohanan at makatitiyak po tayo na ito ay may magandang idudulot sa atin pong mga buhay. Kaya nga mga kapatid, tandaan po ninyo napakahalaga po na tayo ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos sa araw-araw. Kaya nga malaking pasasalamat ho natin sa Panginoon. Kasi po, eto na naman tayo, nakapagsisimula na naman tayong magsama-samang mag-aral ng salita po ng Panginoon. Salamat ho sa biyaya niya, sa kalakasan niya, at sa patuloy na paggawa niya po sa ating mga buhay. Kasi naniniwala po ako, sabi nga ng Bible, man shall not live by bread alone. Hindi ho po pwedeng puro pang physical food, physical activity lang yung atin pong gagawin. Kailangan din ho natin ng pang-spiritual. Kaya nga mga kapatid, sa mga tunay na mananampalataya, abay napakalaga ho nitong ating ginagawa. Napaka-importante ho itong ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat ito ay pagbibigay katugunan sa pangangailangan ho ng ating espiritualidad o ng ating pong kaluluwa. Kaya mahalaga po na sa araw-araw talagang hanggat maaari, wag hong lumagpas o matapos ang araw nang hindi ho tayo nakakarinig ng salita ng Diyos o kaya hindi tayo nakapagbabasa ng Biblia. Kaya nga hanggat maaari, mga kapatid, talagang gawan ho natin ng paraan na sa araw na ibinibigay sa atin ng Diyos, talagang tayo po magkaroon ng oras para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And then, hindi lang ho yung assurance from the Scripture, but also the authority of the Scripture. Nagpapatunay lang po ito na ang salita po ng Panginoon meron pong power and authority sa atin pong lahat. Kasi nga, sinabi ng Bible, kahit ano pa ang gawin ng kaaway, wala hong magagawa ang dyablo dito. Hindi niyo ho mapipigil. Ang kalooban ng Panginoon, hindi niya mapipigil yung hula na sinabi po sa Biblia, hindi niya mababago kung ano yung dapat mangyari na sinabi po sa salita po ng Panginoon. Ang pwede niya lang gawin, dayain yung mga babasa at makikinig. Pero yung katotohanan, hindi ho mababago ng dyablo yan. Hindi niya ho maaagaw yan. Mga kapatid, maniwala po kayo, ang salita po ng Panginoon ay meron pong kapangyarihan. Sabi nga ho ng Biblia, yan parang two-edged sword. Parang may tabak na may magkabilang talim na pag iwinasiwas yan, talagang pag tinamaan ka niyan, talagang susugat, hihiwa sa iyong kalamnan hanggang sa kaibuturan ng iyong mga buto, sabi ho ng Biblia. Yan ho ang kapangyarihan ng salita ho ng Diyos. Kaya nga, tayo ho mga mananampalataya, sigurado ho ako, kapag tayo nakakarinig yung salita ng Panginoon, talagang ito po meron pong ginagawa sa buhay natin. Kasi nga, ang pakinabang po ng salita ng Panginoon, di ba sabi, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Take note, sabi ho ng Bible, profitable for doctrine, for reproof, for correction, marami pa mga kapatid na ito'y kailangan po natin sa araw-araw sa atin pong pamumuhay. Kaya nga, mahalaga po na tayo ay nakikinig, nag-aaral, at huwag tayong humiwalay sa salita ng Panginoon. Gaya nga na sinabi ko kagabi sa atin hong pinag-aralan, sa atin pong leadership, teaching, mga kapatid, nandun ho yung sinabi ni Joshua chapter 1, verse number 8. Ano sabi? This book of the law shall not depart out of your mouth. Why? Kasi nga, ang salita po ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng mabuting katagumpayan. Good success ang iniaalok po sa atin ng salita po ng Panginoon. Kaya nga mapalad ho tayo sapagkat kung hindi ho natutupad yung mga hula mula sa lumang tipan at hindi nangyari sa bagong tipan, paano na lang ho kaya tayo mga kapatid? Ang unang hula na napakahalaga na dapat ho nating paniwalaan na yung ipinanganak ang ating pong tagapagligtas. Kasi nga, ito ho talaga ang tunay na layunin at meaning nito pong ating pinag-aaralan. Sabi ho ng verse number 21 in book of Matthew chapter 1. Tignan po ninyo. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. So, ibig sabihin, tayo po ang dahilan kung bakit natupad ang hula. Tayo po ang dahilan kung bakit pumarito ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, sana po talagang ito'y tunay nating pasalamatan sa Diyos na tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon na tayo po'y maligtas sa kapahamakan sa impyerno. Dahil kung hindi ho dahil sa ating Panginoong Hesus at hindi ho sa pag-ibig ng Ama sa atin,
tingin ko po mga kapatid, hanggang ngayon tayo po ay papunta pa rin ng impyerno at papapariwara. Kaya nga salamat na lang sapagkat mayroong ginawa ang atin pong Diyos. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na talagang bumukas ang umaga natin na tayo po binusog at pinagpala ng salita po ng Panginoon. At mga kapatid, lagi ho nyo isama sa prayer. So, kailangan ko po ang inyong pananalangin at sana'y talagang patuloy na magbigay ang Diyos sa akin ng kalakasan. Patuloy po akong bigyan ng Panginoon ng kumbaga kakayanan na maggamit po para sa pagtuturo po ng salita po ng Panginoon. Napakahalaga po kasi ng inyo pong prayer. Napakahalaga po na kayo nandiyan at nananalangin po para sa akin, sa Team Las Piñas, sa amin pong kalusugan, at sa amin pong mga magagawa at kakayanan. Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, partner ho namin kayo sa ministry. Hindi lang ho kayo basta uma-attend, hindi lang ho kayo basta nakikinig, kayo po kasama namin at katuwang sa gawain po ng Panginoon. Malaking bagay po na kayo ay nararamdaman naming nandyan at nakikinig ng salita po ng Panginoon. Kaya nga again, salamat ho sa mga nagpe-pray, and please, yung biyahe ko po tomorrow morning, sana'y talagang ako po ipalakasin at ingatan po ng Panginoon at maging matagumpay po yung lakad po namin para po sa kinabukasan. Kaya nga salamat din po sa mga ginagamit ng Panginoon para po sa pangangailangan ng church at maging sa pangangailangan ko po at ng mga iba pang mga manggagawa. Salamat po sa mga members na talagang iniibig at niyayakap ang gawain po ng Panginoon. Salamat po sa inyo. At naway, kayo po'y pagpalain po ng Panginoon. So, ito po ang ating trivia. Saan po nanggaling yung hula? Anong passage po sa Old Testament yung pinanggalingan po ng atin pong pinag-aralan sa Matthew chapter 1? Kahit wag niyo na hong isulat yung nilalaman ng verse, ang mahalaga lang po yung book, chapter, at verse. Yun lang po ang kailangan natin para sa ating trivia for this morning. Again, saan po nanggaling yung hula na yan? Yung kaganapan sa Matthew chapter 1, yun po ang ating trivia para po sa araw na ito. At mga kapatid, eto po, dahil mahaba-haba po yung ating, kumbaga halos isang linggo ho tayong walang tawag dito, bread talk. Kaya eto ho yung atin pong naging trivia nung mga nakaraan pa. Sino ang pinakamahalagang representative sa dedication of the wall of Jerusalem? Ang tamang sagot po dyan mga kapatid ay yung mga lahi ni Levi, yung mga Levita, Levites. Bakit po? Kasi sila po ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa templo. Sila po ang pinagkatiwalaan ng Diyos para sa pangunguna sa mga pang-spiritual na ginagawa. Kaya nga kung matatandaan po ninyo, sila po magtatayt sa lahi po ni Levi. Yan po ang ibig sabihin yan mga kapatid. At ito po ang mga sumagot ng tama. Ihanda na po ninyo ang inyong mga kamay at yung inyong mga emoji ba tawag doon, yung mga karakter na yan, para palakpakan po natin itong mga sumagot sa atin pong trivia. Ang number 1 ay si Kuya Joel Vito. Ayan, siya po ay mula dyan sa East Bagong Barrio. Good morning, Kuya Joel. And pangalawa naman natin ay si Ate Mathy Hekilio. Nakakatuwa naman Parang ito po yung mga susunod sa mga talagang nag-top 3 natin last quarter. Congratulations kay Kuya Joel, kay Ate Mathy. At ang pangatlo natin ay si Preacher Christian. Ayan, sila po ang top 3 natin sa nakaraang trivia natin. Pwede ba palakpakan natin sila at congratulate natin. Ito po nga ating top 3. Ulitin ko kay Kuya Joel, kay Ate Matty, and maging kay Preacher Christian. At ito po mga sumagot ng tama. Number 4 ay si Ninang Alice. Number 5 si Sir Jen. Number 6 si Sir Gypsy. And then ang number 7 po natin ay si Ate Milet Delara. Good morning, Ate Milet. Ayan, nakakatuwa naman. Yung mga bago natin sa church, hindi lang natin sa online nakakasama, maging sa face-to-face. Nandyan din po yan kahapon. And maging pang-8 po natin ay si Ninang Kiten. At ang pang-10 ay si Ate Rose. Ayan, congratulations po sa inyo. Palakpakan din po natin sila. Yung atin pong top 10. But mga kapatid, meron pa mga sumagot ng tama. Pang number 11 natin si Sister Weng.
Pang number 12, si Nanay Denden. Pang number 13, si Preacher Alvin. Pang number 14, si Kuya Joe. Pang number 15, si Ate LB Bautista. At pang number 16 natin ay si Ate Nelly Pascua. Ayan, yan po ang mga karagdagang sumagot ng tama. At ito po, gusto nating batiin ngayong araw na ito ang birthday ni Ken. Ayan, happy birthday Ken. At kahapon, nagsukatan kami ng height. Naku ba, parang feeling ko, mas matangkad na nga sa akin si Ken eh. Imagine nyo, 13 years old pa lang. No? Ang laki na, parehas pa kaming gwapo. Oh, joke lang ho yun, mga kapatid. Ang gwapo ni Ken kahapon. So kaya happy birthday Ken. And God bless sa iyo at sana'y talagang patuloy kang ingatan ng Panginoon at patuloy kang hubugin ng Diyos sa kanyang salita. Patuloy kang pagpalain. God bless and happy birthday kay Ken. At mamayang gabi, meron ho tayong Monday Bible Study ng mga preachers. Alas 7 po yan. Huwag niyong makalimutan, supportahan ho natin yung atin pong every Monday na pag-aaral ng salita po ng Panginoon. So kaya ito naman po, mga karagdagang sama ho natin sa pananalangin. Isama ho na sa prayer si Kapleo Kagawan, and maging si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, at maging si Nanay Bilen. Yung mother ko, and syempre yung aking kalusugan, at si Mami na din. Isama nyo ho, talagang halos madalas, araw-araw, tumataas po yung kanyang BP. So pag-pray ho ninyo, sana talagang patuloy po kaming palakasin at biyan ng Diyos na maayos na kalusugan, at maging si Rachel po sa kanyang hika. Inaasma na naman po kasi nagpapalit na naman ng panahon. Sa mga may hika dyan, ganyan ho talaga ang panahon ng inyong kalusugan. Talagang pag nagpapalit ng season, nagbabago rin yung inyong pakiramdam. Kaya mga kapatid, maraming pong salamat sa lahat nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same.
change.